Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 7 ng may status as a noble reincarnation, born blessed, so I'll obtain ultimate power. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos mabihag ng isang grupo ng mga rebelde, nagising si Noah na nakagapos ang mga kamay at paa habang nakahiga sa isang kariton na puno ng dayami, at naririnig niya ang mga rebelde na nagrereklamo kung gaano sana kadali siyang patayin kung hindi lamang sila may sinusunod na utos. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Noah at maingat na sinuri ang kanyang kalagayan, agad na pagtanto na hindi natuklasan ng kanyang mga dumakip ang lahat ng kanyang mga lihim. Ginamit niya ang isang matalinong paghahanda na ginawa niya noon pa man, ang paliitin at itago si Leviathan sa loob ng kanyang tainga upang hindi ito makumpiska. At laking ginhawa rin niya nang mapansin na hindi rin nila kinuha ang kanyang singsing na may kakayahang pumutol ng tali. Matapos makalaya, ginamit ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan upang silipin ang mga alaala ng mga rebelde, at nalaman niyang siya ay pinainom ng pampatulog, bigla ang dinakip matapos mabigo ang kanilang ambush, at isinakay sa kariton habang si Zoe ay nakatakas at nagtago. Nang malinaw na sa kanya ang buong pangyayari, tumayo si Noah at tumalon mula sa kariton, ikinagulat ng mga rebelde na huli na nang mapansing nakatakas na ang kanilang bihag. Nang tanungin siya kung saan niya itinago ang kanyang espada, mabilis silang sinalakay ni Noah at nilipol silang lahat ng walang kahirap-hirap. Habang tinitingnan ang mga nakahandusay na katawan, napagtanto ni Noah na ang mga ito ay kabilang sa hukbong rebelde ng Armelia, na matapos mabigo sa unang pag-atake ay sinubukang ipaubaya sa iba ang kanyang pagkakahuli. Ilang sandali pa, narinig ang yabag ng maraming paa, at dumating ang isang pangkat ng mga sundalo kasama si Zoe, na labis na nag-alala para kay Noah at humingi ng tulong militar upang mailigtas siya. Nabigla ang mga sundalo nang makita na tapos na ang laban, at formal na nagpakilala ang kanilang komandante. Inutusan ni Noah ang komandante na ipahuli at ilipat ang mga rebelde at magsagawa ng masusing investigasyon kung may kaugnayan sila sa naunang pag-atake laban sa kanya. Upang tuluyang mabunyag ang buong sabuatan, sa gitna ng paghahalughog, napansin ni Noah ang isang maikling espada at agad niyang binalaan ang mga sundalo na huwag itong hawakan. Sa tulong ng pandaman ni Leviathan, naramdaman niya ang isang matinding sumpa na nagmumula sa sandata, punang pagpatay na hangarin at ng galit ng taong nagsumpa nito. Napagtanto ni Noah na maaari itong gamitin bilang daluyan, kaya't sinubukan niya ang isang mapanganib na ideya. Pinakawalan niya ang isang ataking tubig na ginabayan ng puot ng espada at pinalakas ng kapangyarihan ni Leviathan. Bagamat naguluhan at namanghasi na Zoe at ang mga sundalo sa kanyang ginawa, naglaho ang atake sa kalayuan. Di naglaon. Nalaman ang resulta nang makipagkita si Noah sa hari, na nagbalitang ang leader ng rebelyon na si Baker ay napatay noong gabing iyon, tinamaan sa noo ng isang malakas na bugso ng tubig mula sa hindi matukoy na pinagmulan. Tahimik na napangiti si Noah, kumpirmadong nagtagumpay ang kanyang plano. Ginamit niya ang galit ng sinumpang espada bilang pananda upang isagawa ang isang napakahabang distansyang pag-atake. Dahil sa pagkawala ng kanilang pinuno, mabilis na gumuho ang rebelyon ng Armelia at agad itong sinupil ng nakatatandang kapatid ni Noah na si Henry. Sa korte ng palasyo, iniulat ng mga opisyal na karamihan sa mga nagplano ng rebelyon ay nahuli na at naghihintay ng hatol. Sa simula, nag-utos ang hari ng labis na malupit na parusa, kabilang na ang pagpatay hindi lamang sa mga rebelde, kundi pati sa kanilang mga pamilya at mga tauhan. Habang pumapalakpak ang ilan sa korte, lumapit si Noah at buong tapang na tumutol, lumuhod at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos, ngunit mariing iginiit na ang ganitong parusa ay labag sa batas ng imperyo. Maingat niyang binigkas ang mga batas ukol sa pag-aaklas, at ipinaliwanag na kahit ang emperador ay dapat sumunod sa batas, sapagkat ang paglabag dito ay magtatanim ng kaguluhan sa puso ng mga mamamayan. Naging tahimik ang buong korte habang pinag-iisipan ng hari ang kanyang sinabi, bago tuluyang sumang-ayon at baguhin ang hatol, ipapataw ang pinakamabigat na parusang pinahihintulutan ng batas, nang walang anumang pagbabawas. Hayagang pinuri ng hari si Noah sa kanyang karunungan at matibay na paninindigan,
at inamin na nailigtas siya nito mula sa pagdungis ng sarili niyang pamana. Bilang gantimpala at upang ipahayag sa buong imperyo ang katalinuhan ng prinsipe, iginawad ng hari kay Noah ang titulong Wise na ikinagalak at ikinahanga ng buong korte at ng mga tao. Mapagkumbabang tinanggap ni Noah ang titulo, habang ang hari ay nagbitiw ng isang komento na sana'y mas maaga siyang ipinanganak, isang pahayag na ikinagulat ng lahat. Makalipas ang ilang linggo, sa Horse Street Plaza, muling naipakita ang pambihirang lakas ni Noah sa panahon ng pagsusulit para sa pagpili ng mga kabalyero, kung saan walang sinuman ang makalusot sa kanyang depensibong harang kahit gumamit ng malalakas na mahika. Tila walang pag-asa ang pagsubok, hanggang sa isang babae ang tuluyang nakabasag sa kanyang harang at nag-iwan ng bahagyang sugat sa kanyang balikat, na nagpapatunay na kahit si Noah, sa kabila ng kanyang talino at kapangyarihan, ay maaari pa ring hamunin. At dito nagtatapos ang Kabanata 7 ng Noble Reincarnation. Gusto niyo ba ng Chapter 8? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.